Kwentong Bayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Melchor. Taong 1991, probinsya ng Aklan. Melchor, sigurado ka ba sa pasya mo? Hindi na ba kita mapipigilan sa paglipat sa probinsya? Hindi naman kita pinapaalis dito eh. Pwede ka naman tumira dito kahit walang pangrenta. Total, wala namang kumukuha ng kwarto mo eh. Dito ka na lang. Subukan mo uling maghanap ng trabaho. Wika ni Lumen, ina ng kaibigan ni Baste. Gustong gusto siya ni Lumen dahil simula nang dumating si Melchor sa Maynila at nangupahan, malaki ang pinagbago ni Baste. Nabawasan ang pag-inom at paninigarilyo, maging ang pakikipagbarkada. Nakailigan na magkaibigan na mamingwit kapag walang pasok sa trabaho bilang gwardiya. Pero natanggal sa trabaho si Melchor dahil sa maling pagbibintang ng mga kasama. Nainggit sa binata dahil siya ang paborito. Kaya naman ginawa ng kwento ng mga katrabaho. Nagnanakaw ito sa loob ng tahanan ng amo. Gustuin ko man po pero ayoko na kayong masyado pang abalahin. Malabo na rin po ako makapasok sa pagiging gwardya eh. Wala na po eh. Sira na po yung pangalan ko. Pero wag po kayo mag-alala, malay natin. Isang araw makabalik po ako dito. Wika ni Melchor. Habang si Basti naman, nakatingin lang sa kanya at pilit na pinipigilan ang luha. Kuya Melchor, sino nang makakasama ko sa pangingisda? Saka sa tuwing pupunta ako ng plaza. Huwag ka nang umalis oh. Dito ka na lang. Wika ni Baste. Tila kapatid na ang turing nito kay Melchor. Palaging nariyan kapag kailangan ng tulong. Kaso kailangan ding kumita ni Melchor para sa mga pangarap. Naimbitahan siya ng isa sa mga kaibigan na natanggal din sa trabaho kasabay niya. Ayon dito, makakatulong sa kanila ang pangalawang asawa ng Chewin. Mas maganda at maayos ang pasahod kaysa sa probinsya. Ayon kay Kulas, naiwan kay Tia Pasita ang negosyo ng Chewin. Bigla itong nawala. Hindi na nakita pa. Hindi na ito pinalampas pa ni Melchor. Lalo pat paggagwardya lang ang alam niyang trabaho sa Maynila. Ayon kay Kulas, sobrang yaman ng tiyahin at malaki ang hasyenda. Kung doon sila magtatrabaho at titira, halos wala na silang gagastusin dahil libre na ang tirahan at pagkain. Napag-usapan na lang nila na magkikita sa terminal ng bus sa oras na makarating si Melchor sa Kalibo sa itinakdang araw. Nauna na si Kulas sa probinsya dahil may mga dadaanan pa ito. Magsasabay na lang papunta sa mismong lugar. Habang naghihintay si Melchor sa kaibigan, nilapitan ito ng matandang babae at hinawakan ang kamay niya. Sandali lang, iho. Huwag mong gagalawin ang kamay mo. Nakikita ko ang madilim na kapalaran para sa'yo. Kung saan ka man magpupunta, kailangan mong mag-ingat. Merong nanlilin lang. Merong magtatraidor sa'yo. Kamatayan ang nakikita ko sa balikat mo. Madugo at malagim. Kung ako sa'yo, huwag ka nang tumuloy sa lugar na pupuntahan mo. Nakikita ko ang pagluluksa at kalungkutan. Pero kung hindi ka na mapipigilan, sa oras ng kaguluhan, sa oras na maganap ka ng daanan, pumunta ka sa kaliwa.
Wika ng matanda. Kasabay ng biglaang pagbitaw sa kamay ni Melchor. Hindi malaman ng binata ang magiging reaksyon niya nang bigla siyang tawagin ni Kulas. Bandang 2:00 na ito ng hapon nakarating. Kaagad naman itong nakita si Melchor. Hoy Melchor, mabuti naman dumating ka. Kumusta ang biyahe? Kinakabahan nga ako na baka hindi ka pumunta eh. Akala ko, hindi ka tutuloy. Mag-isa akong pupunta kila tiya. Uy, bakit parang nakakita ka ng multo? Ano bang nangyayari sa'yo? Nahihilo ka ba sa biyahe? O baka naman gutom ka? Halika nga, kain tayo, libre ko. Wika ni Kulas. Nang muling lingunin ang kinaroroonan ng matanda, bigla na lang itong nawala sa harapan niya. Kinalibutan si Melchor. Imposibleng mawala kagad ang matanda. Sandali lamang siyang nalingat. Hindi naman ako nahihilo o nagugutom. Nagulat ako bigla ang sumulpot eh. Kanina pa kita inaantay. Ang mabuti pa, dumiretso na tayo sa lugar ng tiyahin mo. Doon na tayo magluto para makatipid. Tugon ni Melchor. Habang iniisip pa din kung ano ang ibig sabihin ng matanda at bakit tila naniniwala siya sa sinabi nito. Nang makarating sa lupaing sakop ng tiyahin, wala nang kahit anong sasakyan papasok, kaya kailangan pa nilang maglakad. Nakikita mo ba yung daan papasok? Yan sa may puno ng duwat. Tandaan mo yan ha. Yan ang pinakadelikado dito. Yung baryong yan. Kaya naman hindi kami nagagawi dyan kapag nagbabakasyon ako dito. Kahit sila tiya, ayaw pumunta dyan. Wika ni Kulas habang nakaturo sa kaliwang banda ng daan. Matapos nun ay dumiretso na sila sa tahanan ng tiyahin. Ano naman tong daan na nasa kanan? Parang wala nang dumadaan dito ah. Ang tataas pa ng damo eh. Wika ni Melchor. Lawa. Matagal nang walang pumupunta. Napakarumi ng tubig eh. At isa pa, wala ka namang mapapakinabangan dyan. At yung nakikita mong bahay dun sa dulo, yan yung bahay ng tiya ko. Ang laki no? Sana nga dyan na lang tayo pagtrabahuin ni tiya kahit tagalinis at tagaluto eh. Total, magaling ka naman sa pagluluto, di ba? Tugon ni Kulas. Sa unang tingin ni Melchor, tila kaparehas lang din ito ng pinanggalingang probinsya. Kung tutuusin ay pwede siyang umuwi na lamang at doon na maghanap ng trabaho. Kaso nga lang, karamihan sa mga kakilala niya doon, meron ng magandang trabaho at pamumuhay. Ang ilan ay may pamilya na, kaya naman nahihiya siyang umuwi ng sawi. Ayaw ni Melchor na maging katatawanan, lalo pat mabilis lang kumalat ang balita sa lugar. Melchor, nananaginip ka na naman ba ng gising? Andito na tayo. Mais ka nga, magmano ka kay tiya. Dagdag pa ni Kulas. Konserbatibo ang tiyahin. Ayaw nito sa mga bastos na tao at walang galang. Pagbukas ng trangkahan, sinalubong naman sila ng matandang lalaki. Puti na ang buhok, pero makikitang maliksi pa din ang pangangatawan. Si Tata Berto nakatiwala sa lugar. Bata pa lamang si Kulas nang dati silang magbakasyon dito, pero ito pa rin ang katiwala ng tiyahin. O Kulas, napasyal ka yata dito. Alay kayo, tuloy kayo. Tatawagin ko lang si Abo. Nandun pa yun sa babuyan eh. Wika ni Tata Berto. Nakangiti lang naman si Kulas. Kabado na muling makaharap ang tiyahin.
Pero dahil kailangan nila ng trabaho, alam niyang matutulungan sila nito. Kinapalan niya na ang mukha at pumunta doon. Kulas, bakit ganun yung matanda? Parang pailalim kung tumitig At saka lansa. Naliligo ba yun? Amoy dugo. Wika ni Melchor. Hindi niya matiis na hindi ito sabihin sa kaibigan. Lalo pat sinabi ng matanda sa terminal na dapat hindi siya tumuloy doon sa lugar. Hanggang sa tuluyan silang makapasok. Pero habang papalapit sa tahanan ng tiyahin, tila mas tumitindi ang amoy ng dugo sa hangin. Ano ka ba? Malamang mag-aamoy dugo yun. May katayan ng baboy sila tiye. Nandun sa likod ng bahay. Malamang nagkakatay sila ngayon Halika na nga, huwag ka masyadong nervyoso. Tugon ni Kulas. Sa tingin ni Melchor, napaka-ordinaryo lang naman ang bahay ng tiyahin nito. Wala gaanong muebles, walang palamuti sa sala, bihira lang ang kagamitan. Bahagya din may alikabok ang mga upuan. Pasimple itong pinagpaga ni Melchor bago umupo. Kaso nga lang, hindi nakaligtas sa mata ni Melchor ang tuyong dugo na naroon sa gilid ng upuan. Gusto pa sana itong sabihin sa kaibigan, ngunit nag-aalangan na siya na para bang merong pumipigil. Kulas, ano nga uli yung sinabi mong negosyo ng tiyahin mo? Tanong ni Melchor. May malawak na babuyan. Siyempre meron ding katayan. Sila yung nagbibigay ng mga pangangailangan sa malapit na palengke dito. Bakit? Takot ka ba sa dugo? Sa kapagkatay? Tugon ni Kulas. Magsasalita pa sana si Melchor. Pero bigla namang dumating ang tiyahin ni Kulas. Nagmamadali at tila may pagkabahala sa muka. Iha, bakit bigla ka yatang napasugod dito? May problema ba? Hindi ka man lang nagpasabi. Wika ni Tia Pasita. Pasensya na po, Tia. Wala na po akong ibang mapuntahan Natanggal po kami sa trabaho kaya nagbabakasaali po kami na sana matulungan nyo. Nga pala, si Melchor po, kaibigan ko. Siya yung tumulong sa akin dun sa Maynila nung nagipit ako Kaya sinama ko na po dito. Tugon ni Kulas. Pero mapapansin pa rin ang pagkabahala sa itsura at pananalita ni Tia Pasita. Alanganing panahon kayo napadalaw dito, pamangkin. Tata Berto, may mga pinaglumaan ka bang damit ng anak mo? Ipasuot mo nga muna sa dalawang to nang matakpan ng amoy nila. Kayong dalawa naman, doon muna kayo manatili sa bahay ni Tata Berto hanggang sa ipatawag ko kayo. Huwag muna kayong pupunta dito. May mga bisita akong paparating Malinaw ba, Kulas? Sige na, saka na tayo mag-usap. Sumunod na kayo kay Tata Berto. Wika ni Tia Pasita. Hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon sila Kulas na magtanong kung bakit ganon kabalisa ang tiyahin at bakit kailangan nilang manatili sa bahay ng katiwala. Pasensya na po, Tata Berto Pero para saan po ba ang lahat ng to? May mga damit naman po kami. Bakit po kailangan namin manghiram sa anak nyo? Tanong ni Melchor. Maging si Kulas, ilang beses nang pumunta doon, makikita ang pagtataka. Ayoko na magpaligoy-ligoy sa inyo. Panahon ng tag-aswag. Napipinto ang pagpapakita ng mga miyembro ng angkan ng tiyahin mo. Nagkataong mamayang gabi ang unang pagbilog ng buwan. Kaya inaasahan ng tiyahin mo ang pagbisita ng lolo't lola niya
kasama ang mga anak nito. Bakit pa naman kasi ngayon kayo dumating eh? Ang payo ko lang sa inyo, huwag muna kayong lalabas sa mga susunod na araw. Yung mga pinapagamit ko sa inyo, magsisilbing sabulag sa amoy. Mahirap na pag nasagap nila ang amoy nyo, baka kayo pa ang pagpiestahan. Wika ni Tata Berto. Hindi makapaniwala si Kulas dahil ang buong akala niya kilala ng lubusan ang tiyahin, lalo na't ilang beses na itong nakapunta roon. Habang si Melchor naman, muli niyang naalala ang sinabi ng matandang babae kanina. Tila tama ito sa payo sa kanya na wag nang tumuloy sa pupuntahan dahil kapahamakan ang nag-aantay. Subalit huli na ang lahat. Naroon na siya. At sa gabing iyon, darating ang angkan ni Tia Pasita. Ang mabuti pa siguro, isuot natin to, Kulas. Sundin na lang natin yung sinasabi ni Tata Berto. Kaysa mamatay tayo dito. Wika ni Melchor. Labis ang pangingi ng tawad ni Kulas. Dahil imbis na makatulong, nadamay niya ang kaibigan. Habang si Tata Berto naman, may sinabit sa pintuan na hindi pamilyar kay Melchor. Ayon sa matanda, mga pangontra ito sa aswang dahil maging siya ay nag-iingat. Kamunti ka na kaming mapatay ng anak ko nung nakaraang mga taon. Mabuti na lang, niligtas kami ni Pasita. Pero nag-iwan nyo ng takot sa anak ko. Kaya nga pinadala ko na sa Iloilo para gumaling at malimutan yung nangyari dito. Mabait si Pasita, pero yung mga kamag-anak niya, hindi. Wika ni Tata Berto. Hanggang sa makarinig sila ng mga kaluskos sa labas ng bahay, kasabay ng pagkatok at pagsasalita ng boses sa pintuan. Magandang gabi sa inyo, tanda. Matagal tayong hindi nagkita. Kumusta anak mo? Wika ng boses. Kagad sumenya si Tata Berto. Manahimik ang dalawa at magtago. Naroon at napadaan ang isa sa mga kapatid ni Tia Pasita, si Esmundo, ang aswang nakamuntikang pumatay kay Tata Berto at sa anak niya. Magandang gabi sa'yo, Esmundo. Oo nga, matagal-tagal na din Maayos naman ang anak ko. Mabuti at nakarating kayo na maayos. Kanina pa nga kayo inaantay ni Pasita sa bahay niya Tugon ni Tata Berto, kasabay ng bahagyang panginginig ng tuhod. Ipinagdarasal na hindi nito narinig ang pag-uusap nilang tatlo. Kung ganon, didiretso na ako sa bahay Ikamusta mo ako sa anak mo? Mukhang nagtatago sa kwarto Naaamoy ko. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit pa yung nangyari. Sige na, magandang gabi ulit, Tata Berto. Wika ni Esmundo. Matapos ay kagad itong nagpaalam at naglaho sa dilim. Mabuti na lang, nasuot nyo yung damit Si Esmundo, yan ang pinakamalala sa kapatid ni Pasita. Sa oras na malaman niya na may dayo dito, maaaring hindi niya ako saktan. Pero kayo, papatayin kayo. Hindi makapaniwala ang dalawa. Labis ang kilabot na naramdaman nang marinig ang boses ng aswang. Ano pong gagawin namin? Mabuti po siguro, umalis na kami dito bukas kaagad. Mahirap na, baka maamoy kami dito Ayoko pang mamatay, Tata Berto. Wika ni Melchor. Si Kulas ay hindi nagsasalita
Tila tumigil sa paggana ang utak dahil sa sobrang takot. Ilang aswang pa ang dumaan. Yung iba ay dumiretso, pero ang ilan ay bumabati kay Tata Berto at nangangumusta. Sa palagay ni Melchor, tila nare-respeto ng mga aswang ang matanda. Kaya malaki ang paghanga niya kay Tata Berto. Ang buong akala nila ay ligtas na sa lugar. Hanggang sa sumapit ang dilim. Habang kumakain ng hapunan, may dumungaw na lalaki sa bintana at meron pang ibang nilalang sa labas. Mga hindi inirespeto ang kasunduan ng aswang na hindi papakialaman si Tata Berto. Para sa mga ito, pagkain nila ang lahat ng tao. Mabango. 3. Ang aga yata ng hapunan namin at naihanda na. Mga kasama, buena mano. Huwag kayong magpipigil. Huwag kayong maniwala sa mga matatandang aswang. Masyadong malambot ang puso nila. Wika ng isang aswang na si Carlos. Kaagad kinuha ni Tata Berto ang itak. Dahil alam niyang anumang oras, papasukin na sila. Hindi nga nagkamali ang matanda. Sumugod ang 2 aswang kasama si Carlos. Pero hindi lang nanatili si Melchor sa kinauupuan. Kinuha nito ang isa pang itak. Nakasabit sa dingding ng bahay. Tinulungan niya si Tata Berto. Habang si Kulas, nakatulala at nanginginig sa sobrang takot. Huwag kang mag-alanga na patayin sila. Yun lang ang paraan para mabuhay tayo dito. Mga bagong yanggaw kaya hindi kontrolado ang sarili. Ngayon ko lang sila nakita. Wika ni Tata Berto. Yan ang gusto ko. Pumapalag bago mamatay. Tugon ni Carlos. Subalit desididong mabuhay si Melchor. Kaya buong sikap niyang nilabanan ang aswang. Hanggang sa nabaon ni Melchor ang itak sa isang nilalang. Nawala ang atensyon ng ibang aswang kay Tata Berto. Nang makita naman ito ni Carlos, umangil siya ng napakalakas. Umalis na kayo dito. Ako nang bahala sa aswang na to. Lisanin niyo ang lugar. Hindi kayo bubuhayin ng mga yan. Wika ni Tata Berto. Natatarantang hinila ni Melchor si Kulas. Kumaripas pa sila ng takbo palabas ng hasyenda. Kulas! Uy! Lakasan mo yung loob mo. Huwag kang lalambot-lambot. Mamamatay tayo dito! Patuloy lang sa pagtakbo si Melchor. Alam niyang merong mga nakasunod sa kanila. Hanggang sa tuluyan silang makalabas ng hasyenda, tinaak nila ang daan papuntang bayan. Maabutan nila tayo. Walang silbi kung tatakas tayo eh. Tanggapin na lang natin. Wika ni Kulas. Hanggang sa naalala ni Melchor ang sinabi ng matanda sa kanya. Sa oras ng kagipitan, tahakin ang landas sa kaliwa. Sa pagkakataong iyon, naroon na sila sa kaliwang daanan. Ito ang delikadong baryo ayon kay Kulas. Subalit pinili ni Melchor na sumugal at sundin ang sinabi ng matandang babae. Pumasok na tayo dito sa baryo. May nararamdaman ako. Ligtas tayo dito. Ayaw sana ni Kulas pero wala silang ibang pagpipilian. Malapit na ang mga nilalang. Ilang sandali na lang ay maaabutan sila. Nagpatuloy sila doon sa baryo. Todo sigaw sa paghingi ng tulong. Hanggang sa mabangga nila ang isang matandang lalaki. Manong tulungan niyo po kami. May humahabol po sa amin eh. Hindi po mga normal na tao. Mamamatay po kami.
Desperado na ng mga oras na yun. Matagal-tagal na mula nung huling may mapadpad dito ah. Sakto ang dating niyo, may kainan sa bahay ko. Tara, sama kayo. Wika ni Mang Dodong. Nanlambot si Melchor dahil tila hindi nito narinig ang paghingi ng tulong na para bang may ibang pakay sa kanila. Naabutan na sila ng mga nilalang. Ayon sa aswang, ibigay ang 2 binata upang hindi na magkaroon ng gulo. Naglabasan ang mga kasama ni Mang Dudong mula sa likod ng mga aswang. Kayong dalawa, kung pwede dun muna kayo sa tabi ah. Magiging abala kami. Mamaya na tayo mag-usap. Natulala si Melchor nang biglang sugurin ng mga kalalakihan ang mga aswang. Pinagsasaksak ang katawan. Isa-isang kinatay ng kalalakihan ang aswang. Pinaghiwalay ang bawat parte. Doon lang napagtanto ni Melchor. Ito ang dugong dadanak na nasa hula ng matanda. Ilang sandali pa, muli silang nilapitan ni Mang Dodong. Punong-puno ng dugo ang katawan niya. Ligtas na kayong dalawa. Ako nga pala si Mang Dodong. Maraming salamat ah. Kasi mayroon kayong hinatid na pagkain sa amin eh. Wika ni Mang Dudong. Teka, mga aswang din po ba kayo? Anong gagawin niyo sa mga napatay niyong aswang? Saka bakit po pinaghiwalay niyo yung mga parte? Tanong ni Melchor. Hindi kami mga aswang. Kami ang kinakatakutan nila eh. Mga albularyo kami na kumakain ng karne ng aswang. Tinutugis namin sila para gawing pagkain. Huwag kayo mag-alala. Hindi kami mahahawa sa kanila. May mga ritual kaming ginagawa para hindi kami malayian. Masyado silang mapusok eh. Pinapatay nila ang mga tao. Kaya ngayon, sila naman ang dapat mamatay at kainin. Matapos ng usapan, kinaumagahan hindi na sila nagbalik pa sa asyenda. Wala na rin silang naging balita kay Tata Berto. Hinatid sila ni Mang Dudong sa bayan. Natulungan si Melchor para makauwi ng probinsya. Habang si Colas naman, bumalik na sa mga magulang. Hanggang sa ngayon, hindi mawala sa isipan ni Melchor ang mga aswang na kinakatakutan dahil kumakain ng tao. Meron ding tumutugis sa kanila. Mga albularyo na kumakain ng aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pepe. Taong 1995, probinsya ng Iloilo. Nakahanda ka na pala. Sigurado ka na ba sa pasya mo, anak? Abay, hindi mo kabisadong lugar na pupuntahan mo't lalo pat napakalayo ng sinabi mong sityo. Sinong kaibigan mo bang nagyaya sa'yo? Bakit mukhang sabik na sabik ka? Tanong ni Tatay Rene. Maganda daw po kasi yung biyahe ng bus pauwi sa kanila, Tay. Pasensya na po kung hindi ako nakapagpaalam kaagad ah. Pero masaya po talaga ako eh. Matagal ko nang gustong puntahan yung lugar na yun. Lalo na yung sinasabi nila na isla na parang may malaking sapatos. Ang sabi ni Nico, pwede daw po tawirin yon mula sa kanila yung isla. Naganda nga din po ako ng mga gamit pang bundok eh. Kung naalala niyo po, Tay, yung lagi ko pong dinadala dito si Nico noon. Kala ko dati hindi na kami magkikita uli kaso sumakto po na magkalapit yung gusali na pinapasukan namin. Kaya nagkayayaan na po kami. Tugon ni Pepe.
Abay, siniko na naman ba anak? Yung kaibigan mong weirdo. Eh akala ko ba ayaw mo na siyang maging kaibigan? Eh di ba hindi siya tumutupad sa usapan nyo na pareho kayo ng kurso? At saka matagal bago kayo uli nagkita, di ba? Sa lahat pa naman ng mga kaibigan mo, yon ang kakaiba, lalo na kung manamit. Siya din yung anak ng manggagamot kaya ganun kumilos, di ba? Pero wag ka magpakampante ha. Hindi mo alam kung anong motibo niya sa pagsama sa iyo sa lugar. Wika ni Nanay Lita. Nay, kinalimutan ko na po yung nakaraan. Sa kaupo, nagtampo talaga ako sa kanya lalo pat alam niyo naman, sa lahat ng mga naging kaibigan ko, siniko lang yung naging kadikit ko. Kahit parang ewan siya kung minsan, 'di ba? Pero syempre, iba pa rin talaga ang pakiramdam kung may maganda kang pinagsamahan sa isang tao. Saka kahit po pala magkaiba ng kurso, kapag nakatadhanang magkita kayo uli, magkikita kayo uli. Alam niyo naman po, wala akong kapatid, 'di ba? Pero dahil kay Nico, nagkaroon ako ng kasangga. Hayaan niyo na po. Palagi po akong mag-iingat. Saka moderno na po ang panahon ngayon. Malamang maayos na ang sistema sa lugar nila. Tugon ni Pepe. Nagkipit balikat na lang ang mga magulang. Alam nilang pihikan sa pagpili ng mga kaibigan ang anak. Pero alam nila na para kay Pepe, kapatid na ang turing nito kay Nico. Hindi naman hadlang ang magulang kahit pa nung una. Hindi talaga sila kumpiyansa na kasama ni Pepe ang kaibigan. Dahil tila kakaiba ang dulot nito sa anak. Maging sa mga bagay na pinaniniwalaan, madalas mas malawak ang impluwensya ni Nico. Lalo pat nababahagi nito sa kaibigan ang mga karanasan na hindi pangkaraniwan sa mga normal na nilalang. Sa kabilang banda, mas pinili ng magulang kung saan mas masaya ang nag-iisang anak. Bago matapos ang agahan sinundo na ni Nico si Pepe. Natutuwa din itong makita si Nanay Lita at Tatay Rene. Bitbit ni Nico ang daing na pinadala ng mga magulang para maiabot sa ama't ina ng kaibigan. Ay nako iho, nag-abala ka pa. Masarap ang daing sa ginisang gulay. Maraming salamat ha. Ikamusta mo na lang ako sa mga magulang mo? Wika ni Nanay Lita. Mag-iingat kayo ha, Nico. Hindi marunong lumangoy ang kaibigan mo. Naway gabayan kayo ng Diyos sa paglalakbay. Ikaw naman, Pepe. Pakiusap, mag-iingat ka. Wika ni Tatay Rene. Tay, Nay, hindi na po ako bata. Kaya ko na po ang sarili ko. May mga kasama naman po kami. Di ba, Nico? Ayos na daw si Mark at Jason. Ano, tara? Sige na po, mauna na po kami. Tugon ni Pepe. Nangako naman si Nico na ibabalik niyang ligtas si Pepe. Ilang sandali pa nang marating nila ang paradahan ng bus. Naroon na ang dalawa pang kasama. Naghihintay sa kanila. Mababakas din sa mga ito ang tuwa't lalo pat ayon sa kanila. Bawat bagong lugar, bagong karanasan. Ganun pa man, habang nasa biyahe panay ang paglalatag ni Nico ng mga bagay na hindi pwedeng gawin. Ayon pa sa binata, may mga pangyayaring hindi niya kayang ipaliwanag sa paraan na hindi siya mapapag-isipan ng masama ng mga kasama. Sa kabilang banda, kinakailangan niyang sabihin ng mga alituntunin para maiwasan ng mga kaibigan na mapahamak sa lugar. Huwag kang mag-alala sa amin, Tol. Nung nakaraang taon, malapit lang sa lugar niyo ang pinasyalan ng kapatid ko. Maayos naman silang nakabalik. Yun nga lang, may nakaengkwentro si Kuya tungkol sa mga aswang. Totoo kaya yun? Iniisip ko nga baka tinatakot lang kami. Alam mo naman,
Mabiro yung kapatid ko. Wika ni Jason. Totoo sila pero kung hindi naman kayo manggagambala, hindi naman sila mananakit eh. Saka may lugar sa baryo namin kung saan tumatambay ang mga aswang. Doon sa tubaan ni Lola Bukay. Tugon ni Nico. Naku, hanggat wala akong nakikitang aswang, hindi ako natatakot. Suot ko ang agimat ng panday, no? Ito, binili pa to ng matandang ermitanyo nung nagpunta kami ng Tagaytay, nung nakaraang taon lang. Mabisa daw to para sa mga masasamang nilalang. Hindi ko lang alam kung paano gamitin. Sinuot ko lang eh. Wika ng isa pang kaibigan na si Mark. Patingin nga, agimat. Mukhang peke naman to ah. Ito, tignan mo yun sa akin. Kwintas na may palawit ng maliit na bote tapos may lamang lana. Gawa pa to ni tatay eh. May mga sangkap na hindi ako pamilyar pero ayon kay tatay, malakas itong pangontras sa mga masasamang nilalang. Lalo pa sa mga aswang. Tugon ni Nico. Kahit alam niyang hindi naniniwala ang mga kaibigan, tinuloy niya ang pagpapaliwanag. Lalo pa sa mga bagay na dapat nilang iwasan sa lugar. Binigyan niya ng mga panyong may ukit na 3 mukha ng Jesus ang mga kaibigan. Ayon kay Nico, magagamit itong pangproteksyon anuman ang makasalubong o makasalamuha sa paglalakbay. Dagdag pa ng binata, mas mainam kung itatali ng mga kaibigan sa parte ng katawan kung saan sila komportabling ilagay. Isa sa kanila ay ginawang tela sombrero. Meron namang binilog at itinali sa braso. Samantalang tinupilang ni Pepe ang sa kanya at inilagay sa bulsa. Nakatulog ang mga magkaibigan dahil sa haba ng biyahe. Habang si Nico at Pepe naman, masayang nag-uusap habang pinagmamasdan ang tanawin. Natutuwa si Pepe, lalo pa sa malalawak na dagat. Pag nakarating na tayo sa amin, sigurado ako magugustuhan nyo dun. Malapit na tayo. Pahinga ka muna pre. Tignan mo yung dalawa oh. Ang sarap ng tulog. Wika ni Nico. Naglalaway pa nga si Jason, no? Hindi ako makatulog eh. Lalo pa sa ganitong tanawin. Hindi ko kayang hindi pagmasdan eh. Alam mo namang walang ganto sa syudad. Puro sasakyan at mga naglalaki ang gusali lang ang makikita. Sobrang ganda ngayon, no? Kapag ganyan palagi yung makikita mo, parang ayoko nang umuwi sa amin. Tugon ni Pepe. Napangiti na lang si Nico habang pinagmamasdan din ang dinadaanan. Inabot pa sila ng halos 3 oras bago naabot ang babaan. Humihikab pa ang dalawa habang nakasunod kay Nico. Hinahanap nila ang sasakyan papuntang sitio. Hoy! Sasakay ba kayo? Oh, Nico! Ay, sino yung mga kasama mo? Sakay na kayo! Ako na maghatid. Hinihintay ko lang si Lola Bukay eh. Magkakarga ng galon ng tuba. Wika ng driver na si Dondi. Marami ba? 4 kasi kami, baka hindi kasya. Saka alam mo naman Dondi, mga dayo to mga kaibigan ko. Kung maaari, ayaw kong mapadaan dun sa... Natigil sa pagsasalita si Nico. Sino itong mga kausap mo, Dondi? At saka, taga saan kayong mga bata kayo? Ano bang problema kung dadaan kayo sa tubaan ko? Halos lahat ng mga dayo, abay nagugustuhan ng lugar ko. Parang baliktad ka yata, iho. Wika ni Lola Bukay. Ay pagpasensyaan nyo na ho. Ibig po niya sabihin, baka mapapalayo sila kung iikot doon sa lugar mo. At saka, pwede bang ihatid ko muna sila para hindi na sila mapalayo? Tugon ni Dondi. Kilala mo ba ang mga batang to? O siya,
Doon na lang kayo sa kung saan maganda at madali. Sige na, sumakay na kayo. Malapit nang lumubog ang araw. Mahirap nang maganap ng masasakyan. Alam niyo naman ang lugar na to. Wika ni Lola Bukay. Nakangisi pa ang matanda. Biglang tinapik si Jason sa balikat. Kaagad namang napalingon ang binata kay Lola Bukay. Kinilabutan ang binata nang tumambad sa kanya ang pulang mga mata at napakaitim ng ngipin. Pulang-pula din ang dila na tila sinasadya pang ipakita sa kanya. Nagnganganga ang matanda, kaya mayat-maya ang pagdila nito. Napansin din ng binata na hindi inaalis ni Lola Bukay ang titig sa kanya. Ganun pa man, hindi na lang ito nagpahalata. Iniisip na baka pagtawanan lang dahil siya lang ang nakakakita. Ilang sandali pa narating na nila ang tahanan ni Nico. Namangha ang mga ito dahil sobrang ganda ng bumungad sa kanila. Malapit ang tahanan sa dalampasigan. Mababakas ang kalumaan pero malinis. Napapalibutan ng naggagandahang halaman. Pagbaba pa lang nila kagad silang sinalubong ng maliit na asong tila nasasabik sa pagdating nila. Nag-uunahan pa ang mga itong makalapit kay Nico, kasunod ng isang matandang may tungkod. Nakangiti itong bumati sa kanila, lalo pa nung makita nitong kasama na si Lola Bukay. Akalain mo nga naman, kasabay niyo pa si Lola Bukay. Kumusta naman ho? Ay, ikamusta mo din ako sa mga nasasakupan mo. Siguro naman, nakikita mo ang mga bisita ko. Nakikiusap ako ha. Ayoko ng gulo. Wika ni Tatay Premo. Kaya pala ayaw nilang dumaan sa lugar ko. Bueno, alam ko na kung anong ibig mong sabihin. Pero alam mo din, hindi ko hawak kung ano man ang gagawin ng nasasakupan ko. Depende na lang kung pipiliin nilang humakbang sa ipinagbabawal na espasyo. Tugon ni Lola Bukay. Hindi sila hahakbag. Yan ang sinisigurado ko sa'yo. Sige na mga bata, pumasok na kayo. Nico, ipasok mo na yung mga alaga mo ha, mahirap na. Baka maging pulutan niya ng tuba nang wala sa oras. Wika ni Tatay Premo. Nagkatinginan lang ang dalawang matanda. Tila makahulugan at merong pagbabanta. Pagkarating nila sa loob ng lugar, namangha ang mga ito lalo pa sa disenyo ng loob. Ayon kay Pepe, hindi niya inaasahang mas maganda ang bahay nila Nico kumpara sa ibang magarbong tahanan. Hindi rin maiwasan ng mga itong magtanong patungkol sa mga alaga. Samantalang si Jason naman, unti-unti nang nakakaramdam ng hilo. Ayon sa kanya, biglang nangasim ang sikmura. Natural lang yan. Nakatabi mo si... Tay, di ba hindi naman aswang si Lola Bukay? Tignan mo po oh. Wala man lang reaksyon yung suot kong lana. At saka, naihilo lang yan sa biyahe si Jason. Pero ito, uminom ka muna ng maligamgam na tubig. Sabat ni Nico. Akin na anak. Sabi ko sa'yo, bigyan mo ng pamproteksyon ang mga kaibigan mo. Alam mo naman dito sa lugar natin eh. Mga utoy, malayo ang bahay ko sa mga kabahayan, pero malapit sa sityo ng mga aswag. Isang liko lang dyan sa may kanto, kung saan nagtitinda si Lola Bukay ng tubang may balok. Hindi mga tawang madalas na bumibili sa kanya. Pakiusap ko lang. Lalo ka na, Nico.
Huwag nang tangkain pang dumayo sa lugar. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo sa akin. Ako mismo ang gagawa. Nico, ang mga alaga mo, hindi pa napapakain. Magdidilim na. Wika ni Tatay Premo. Tay Premo, ano po ba yung mga alaga ni Nico? Kakaiba po yung itsura eh. Saka aswang, umiinom ng tuba. Tanong ni Pepe. Hindi to ba yun? Ginagamitan nyo ng sabulag kaya hindi mo nakikita ang totoong itsura. Kahit mga pagkain nila, hindi mo rin makikita kung anong tunay na anyo. Tugon ni Nico. Nagbabala din si Tatay Premo. Bago dinasalan ang basong may maligamgam na tubig, pinainom sa mga bisita. Ayon sa matanda, lilinisan ng tubig kung anuman ang dalang masamang oras sa paligid. Dagdag pa nito, makakatulong yon lalo na kay Jason na minarkahan ng matanda. Hindi gagana ang kahit anong proteksyon sa katawan, lalo pa sa isang kagaya ni Bukay. Kaya nga maraming nabubulag sa baryo natin. Syempre, walang naniniwala hanggat walang patunay. Ang kagandahan lang, magaling ang matandang yon na humawak ng nasasakupan. Alam niya kung paano dalhin ang mga kaangkan kahit pa nasa kalagitnaan sila ng mga tao. Wika ni Tatay Premo. Matapos ang pag-uusap, nagluto na kagad ang matanda ng masarap na putahe para sa mga bisita. Wala ang asawa nito dahil tumulong sa isa nilang kabaryong nanganganak. Maaga din silang pinagpapahinga dahil ayon kay Nico, maaga silang aalis kinabukasan. Tatawid sila sa kabilang isla na siya namang kinakasabikan ng lahat. Maghahating gabi nang biglang magising si Jason. Nakaramdam ng mga yabag at tunog na umaangil. Akmang gigisingin na sana ang mga kaibigan, pero bigla siyang siniko ni Nico. Ano yun, pre? May tao sa labas. Wika ni Jason. Hayaan mo lang, mawawala din yan mamaya. At saka maghahating gabi na, Jason. Huwag mo nang pansinin. Tugon ni Nico. Bumalik sa pagtulog ang kaibigan. Maging si Pepe at Mark ay nagising din dahil nung una, mahina lang ang mga yabag. Kaso ilang sandali ang lumipas. Bigla itong lumakas na para bang may nag-aaway. Matamlay sila ng kinaumagahan. Hindi nakatulog ng maayos ang magkakaibigan. Samantalang galit na galit naman si Nico dahil iilan sa mga alaga niya natagpuan na wala ng buhay sa labas. Wakwak ang tiyan at yung iba ay wala ng ulo. Kaya hindi natuloy ang pagpunta nila sa kabilang isla. Bitbit ang itak ng ama. Sinugod ni Nico ang tubaan at hinanap si Lola Bukay. Pero walang tao sa lugar. Kaya pinagtataga niya lang ang nakailerang galon ng tuba. Sa sobrang galit, hindi na nagawa pang awatin ng ama kung ano ang ginagawa niya lalo pa sa tubaan. Hindi na alam ni Nico ang sumunod na nangyari. Lalo pa nang biglang may humampas sa kanya at nawalan siya ng malay. Nagising ang binata nasa tahanan na ito. Hawak ang ulo. Akmang babangon sana si Nico, pero pinigilan siya ng mga kaibigan. Ano bang pumasok sa kokote mong bata ka? Alam kong mahal mo ang mga alaga mo. Pero dapat inalam mo muna kung sino ang mga salarin. Ayan, dahil sa ginawa mo, nakumpermiso ako. Wika ni Tatay Premo.
Pare, naubos mo kakatagay ang mga galon. Nung makarating kami, nakandusay ka na sa gilid eh. Hindi namin alam kung sino yung pumalo sa'yo. Pero mukhang nakatulong yun para kumalma ka. Grabe, para kang sinasapian. Wika ni Pepe. Si Bukayang pumalo sa'yo. Pasalamat ka. Hindi ka niya tinuluyan sa kabila ng ginawa mo. Dahil sa nangyari, lalo mo lang silang binigyan ng rason para maproteksyonan ang lahi nila. Alam kong sila ang may gawa nun sa mga alaga mo, pero may tamang paraan para makaganti. Hindi sa paraang ipapahiya mo ko sa maraming tao. Wika ni Tatay Premo. Napayuko na lang si Nico habang humingi ng pasensya sa ama. Alam nito na pinaka-iniingatan ni Tatay Premo ang reputasyon sa lugar. Lalo pat mataas ang respeto sa kanya ng mga tao. Dahil sa sobrang galit, hindi niya na naisip pa ang kahihinatnan ng ginawa. At upang maayos ang nagawa ng binata, nagkaroon sila ng kasunduan ng matanda na humamon kay Tatay Premo bilang maprinsipyong tao. Pero si Tatay Premo at Lola Bukay lang ang nakakaalam kung ano ang bagay na ito. Hindi na pinaliwanag pa ni Tatay Premo. Bagkus sinikap niyang itago ang lahat para maiwasan ang anumang gulo. Masasabing malakas ang impluwensya ni Lola Bukay sa lugar. Kahit naturingan itong protektor ng mga aswang. Pero hindi basta ang ginagampanan niyang papel, lalo pa sa pagbabalanse ng sitwasyon. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik ang magkakaibigan sa syudad nang hindi man lang naranasan ang nilatag na plano ni hindi nila narating ang gustong puntang isla. Matapos ang pag-aamok ni Nico, hindi na sila pinayagan pang lumabas ni Tatay Premo. Ayon dito, kung gusto pa nilang makabalik ng buhay, sundin na lamang ang lahat ng sasabihin. Wala nang nagawa ang apat kung hindi magpahinga na lang ng ilang araw bago tuluyang umuwi ng syudad. Abot langit naman ang paghingi ng tawad ni Nico, lalo pa sa amang nakumpermiso dahil sa galit na nauwi lamang sa walang kwentang aksyon. Nakahingi din siya ng tawad sa mga kaibigan dahil ang dapat na masayang bakasyon ay nauwi lang sa lahat. Maging si Pepe, hindi alam kung bakit mas pinili na lang ni Nico na manatili sa lugar nila. Ayon sa binata, umalis na ito sa trabaho. Alam niyang may rason kung bakit ito nagawa ng kaibigan. Sa kasalukuyan, hindi pa rin nila muling nakita si Nico. Pero umabot sa kanila ang balita. Naging kahalili ito ng ama. Lalo pa nang makagawa ng bagay na nagdala kay Tatay Premo ng kapamakan. Hindi man lubos na naintindihan ni Pepe kung bakit. Ipinagpasa Diyos niya ang lahat. Kahit kailan, hindi niya malilimutan ang karanasan nang minsang magawi sa tubaan ng aswang. Kwentong Bayan.